Scheduling, ang papasok po dyan, pag nag-schedule tayo, yung different po natin na mga methods to schedule or to manage your project. Okay? Ang project po natin are temporary works, work efforts with a clear beginning and end. Okay? So, sinisimula ng project at tinatapos po ang project. Okay? Sige po. A schedule should be proportionate with the time set for the project and all its resources should be used in an optimum manner. So dito na tayo mag-focus sa different techniques to schedule your project. Okay? So ito po yung CPM na tinatawag, that is a critical path method. Familiar kayo dito? Okay, CPM. Okay, then last, yung pangalawa is the PERT. Okay, project, program evaluation and review technique. Ito may lumabas sa MSTE, yung PERT. This one is included on the MSTE. Okay, sa inyong board exam po. May lumabas daw na ganyan, PERT. Okay? Yung simulation, di natin gagawin yan, no? Kasi hindi naman tayo nagsasimulate po sa ating board exam. Okay? Then, yung last one is the Gantt chart. Ang Gantt chart po, hindi naman lumalabas din sa board exam. Okay? Ang lumalabas lang po for your board exam is the critical path method and your PERT. Okay? Ito ang focus natin, yung dalawa. Yung Gantt chart, alam niyo yan, yung parang may mga bar-bar, no? Yan po, sa actual nyo na yan gagamitin. Sa mismo po pag nagtrabaho na kayo. Then kung magiging project scheduler kayo. Kung hindi naman, useless po ito. Okay? Sige po. So, then muna tayo sa critical path method. This is an algorithm for planning, managing, and analyzing the timing of the project. The step-by-step CPM system helps to identify what is the critical and non-critical na activities. Okay? Yun lang ang focus natin, ma-identify which anong activities ang critical at hindi po critical. Okay? Then, dito po, critical path. Ito ang kailangan nyo matandaan is the longest sequence of tasks that must be completed successfully to conclude a project from finish or from start to finish po. Okay? So, ibig sabihin, pag binanggit na critical path, yan po yung pinakamatagal, okay, na path na makikita natin. Okay? Then, ito, the tasks on the critical path are known as the critical activities. Of course, because if they are delayed, the whole project will be delayed. Okay? Kaya po longest ang kinukuha natin. Then, by identifying the critical path, you can determine the total duration of the project. Gaano katagal yung ating project. Okay? So, sige po, halimbawa, ito yung ating critical path. No? So, which one are the critical activities? Sige nga po. Ang sabi dito, ang critical path, pinakamatagal. Then, which one are the critical activities? Sino ba? Si B, D, E. Okay? Ito daw po ang ating critical na path, papunta dito from start to finish. Hanggang dito. Okay? Kasi pag sinod natin yan, 5, 10 days, 22 days. Okay? 22 days to complete the inyong project. Ito could be delayed. Bakit pwedeng ma-delay ito? Okay? Kasi ito, ibig sabihin yan, pwede magsabay ito. Okay? Mag-start yung dalawa. Okay? Pwedeng ma-delay yan ng ilang days. Ilan po? Bakit isa? Ano ang common point nila? Sa kaliwa at saka sa kanan? 0 at 3. Tama po? Ang distance mula dito hanggang dyan is 10 days. Tama po? Then mula dito hanggang dyan is 7 days. Then pwedeng ma-delay yun ng 3 days only. Okay, hindi po ba? Okay, kaya yun yung critical na si B, D, and E. Okay? So medyo madali lang to, yung critical path method. Sige po, ito ang given na activity sa atin. Okay, so A, B, C, D, E, F, G, H, and so on hanggang sa I, as N. Given are the duration, gaano katagal per activity. Tapos yung cost natin per activity. Then letter A, which of the following gives the number of days to carry out the project or the work. Okay, so may choices tayo, no? Letter A, letter B, letter C, and ito po, yung ating letter D. 42 days, 41, 40, or 39. Okay? Ha? 40. Longest, di ba? Kapag ganyan, dapat ay 42. Okay? Ang una po natin, 42, no? So, sige, try natin yung 42 days. Next. Ito ko na lang po yung next. Okay? Magsisimula ka kasi hindi mo pwede yan na anong gagawin mo. Na mag-a-add ka lang basta dyan. Okay? Kailangan ma-drawing mo yung critical path. Okay? Yung sequence po ng ating activities. So magsisimula tayo dito. 0 to 1, that will be the activity A. Okay?
Ang ating activity A, ilan daw po? 4. This one is 4 days. Okay? So, yan yung activity A. Then, ito po ang tatawagin natin dyan. This will be the predecessor. Then, yung susunod sa kanya will be the successor. Okay? So, dito tayo sa B. Magmumula kay 1, papunta sa 3. Okay? From 1 to 3, gagawa ako ng isa pa pong point 3. Ang activity, letter B, tinawag. Okay? Activity B, that is 10 days based sa inyong problem po. Okay? Then, from 1 to 2, kahit saan mo ilagay, pwede ah. So, kung gusto mo, nasa baba yan ang problema. Okay? Basta bawal mag-intersect. So, from 1 to 2, ang duration daw po nito ay ilan? 12 days. Okay? So, ilipat ko na ulit. From 3 to 2, nandito na tayo. From 3 to 2, 3 days. Ito po. Kukonect ko yung dalawa. Bawal mag-intersect ha. 3 days. Okay? Doon na tayo sa E. 2 to 6. Okay? From 2, doon ko ilalagay yung 6. Okay? Mula po dyan, ang days natin will be 12 days. Okay? So, doon na po tayo sa letter F. Okay? That is from 2 to 5. So, ito si 2. Pwede mo ilagay dyan si 5 or sa baba. Okay? So, dito ko ilagay yung 5. This one is at 6 days. Okay? Doon tayo sa G. 2 to 4. So, mula sa 2, lagay natin dito na lang si 4. Okay? So, doon po natin ilagay. That is 10 days. Yung letter G. Okay? From 5 to 4. Ito yung 5. Lagyan natin ng 4. Kahit saan nyo po ilagay na pwede. Ayun pala si 4. Bababa. So, ito po yung 3 days, yung letter H. Okay? Then, yung I is from 4 to 7. May 7 na ba tayo? Wala pa. So, create tayo ng 7. Let's say this one. Wala po dyan hanggang dito is 4 days. Okay? Last, dalawa pa, K. Ang K ay from 6 to 8. 6 to 8 muna, no? So, walang 8. So, magagawa ko ng 8. Okay? So, lagay ko po dito yung inyong 8. 7 to 8, yung J muna. That is 8 days. Then, yung K, that is your 6 to 8. So, mula doon hanggang dito. Okay? That is 11 days. Okay, last one na tayo. Yung L, 8 to 9. Yan lang po yung magtatapos na activity natin. So, doon ko na lang ilagay. Okay? So, this one is 2 days. Pwede rin dito yan. Kasi hindi na kasi kasya. Okay? So, ito po yung ating path. Pwede nyo na mag-solve. Add lang, no? So, mula sa kaliwa hanggang doon, connect the dots lang. Okay? Tapos, hanapin mo lang yung pinaka-matagal. Okay? Sige po, ano po yung path na pwede? Path muna tayo. Pwede dito, para hindi ka malito, magsimula ka sa path ng nasa taas, pababa. Okay? So, mula dito, angat muna ako. B. So, from A, B, tapos baba ako, no? D, tapos E, K, tapos L. Okay? So, ang unang path po natin, ito si A, B, D, E, K, L. Okay? From start to finish dapat. Okay? Sino pa ang pangalawa? Mula dito, same. Pwede na ako dito naman pumunta. Okay? Tapos dito, papunta dyan hanggang doon. Okay? Yung path po na yun, that is your A, B, D, F, H, I, J, L. Ako ha? Okay? Then, isa. Ano pa po yung isang path? Eto. Okay? A, B, D. A, B, D. Saan siya pumunta? Sa G. Dito. Tapos I, J, L. Okay? So, isa pa tayo. Dito naman. Punta na tayo kay C. Kasi tapos na tayo dun kay B. Okay? So, AC naman. AC. Unahin po ulit yung taas. E, K, L. Okay? Ito po yan. Then, may isa pang path yan na manggagaling kay C. A, C, F, H. Ito na yun, no? F, H, I, J, L. Yung last one mo is A, C, G, I, J, tas yung L. Okay? So, ito po yung mga paths to complete your project. Kukumpitin mo lang lahat ng days. A-add mo lang po ito. Okay? So, ito po, pag in-add ko ilan? 42 days. Ngayon, para hindi ka mapagod, hindi ka sa choices agad. Tama? Yan yung maayos sa choices. O, yan na po yung answer nyo. Okay, huwag mo na i-solve yung the rest. Tama? Diba? Ganun po, no? Para hindi na kayo nagpapagod. So, dito pag sinolve nyo, lagay ko na lang din. 40, ito po, 41, 41, 39, 40. Baka may magtanong saan po nahanap ito. Inad lang po lahat. Okay? 4 plus 10 plus 3 plus 12 plus 11 plus 12. Okay? So, pag inad mo yan, 42 days.
Okay, so ang answer po natin should be letter D. Pa-picture po muna. Magaling na mahula, no? Depende kasi sa question lang yung hula, di ba? So hindi pala laging naka-apply yung bawal yung mataas, bawal yung mababa, no? Depende lang sa question. Sa letter B, madali na to, no? Kasi sa letter B po, ang tanong lang, anong critical path? Tama? Paano ba sagutan yun? Kung ano yung longest, no? Saan mo nakita yung 42 days? Dito. Tama? Letter B, yung answer po natin. Okay? Yun lang po lang yun. Letter B. Wala kayong handout? Ginakita? Okay? So, yun po yung sagot. Letter B. Okay? A, B, D, E, K, L. Okay, dito po natin nasolve yung 42 days. Kaya yan po ang critical path. Longest lagi ang critical path. Okay, last question for situation 1. Ano daw po ang cost ng project? Paano lang po ito sa solve? Just add, no? Kasi total cost. Kasi lahat po yung activities na yung gagawin natin. Okay? So, kailangan yung i-add, hindi lang yung critical path. Okay? So, pag in-add po natin yan, ano pang total dito? Letter? Ano mo lang? 112. Diyan, pwede na yung magmataas, magmababa, no? So, ito pag in-add mo yan, that is 68,400. Okay? Ano po, add mo lang mula dito hanggang daan. Okay, you can verify, add mo po 68,400. So, that should be letter B. Question po dito, then proceed tayo sa pangalawa. Ito po CPM, no? Doon tayo sa PERT. Pag PERT dyan, meron tayong, ito halimbawa ng PERT. Okay, so table 2 provides the PERT CPM network diagram as shown in the figure. Okay, the critical path, given agad yung critical path, that one's your A, B, D, G, I, and K. Okay? So, yun po ang yung activities na included sa critical path are called the critical activities. Okay? Ang given po dito sa table, ang pinagkaiba niya kanina is may normal condition. Yun yung kanina sa problem. Okay? Kung i-accelerate daw po natin yung ating project, okay, per activity, ito daw po yung cost pag in-accelerate natin. Dapat naman talaga mas mahal kasi gusto mo mas mabilis. Tama po. Okay? So, mas mahal dito, pero dapat yung duration ay mas mababa. Okay? Kung sa normal, 8 days ko lang gagawin yan, pero kung i-accelerate ko, 7 days lang. Okay? So, yun po yung ating PERT. So, gagawin ko muna dito, lagyan natin ng katulad kanina ng sequence ng inyong activities. Okay? So, dito activity na. Ito po ang magsisimula na activity. So, from 0 to 1 ko na lang ilagay. Yan po ay 8 days. Okay? Yun yung starting na activity. Then, mula kay A, pupunta tayo kay B, no? So, si B nang galing kay activity A. Okay? So, mula po kay A, magkakaroon tayo ng isang activity. Okay? Ang given po dito, 19 days. Dito ka muna sa normal. Okay? Then, from A ulit, from activity A, i-connect mo doon, may isa pa, no? Activity C. Okay? Activity C po ay 6 days. Eto, yung activity D, magmumula na kanino? Kay B. So, doon natin i-connect. Okay? So, mula sa B, i-connect tayo ng isang activity. 6 days po. Okay? So, doon ako kay E. Kay E ay manggagaling po kay B. Okay? Ano ba? Thank you po. Ito yung handout niya. Gusto niyo picturean? Okay? Para may karga. Iba-ikot na lang natin. Transpo. Mamaya natin dalawa. Okay? Surveying. Baka kasi mabigla kayo sa surveying. Inuli ko yung surveying kasi parang mas mahirap siya. Okay, para sa akin.
Okay, sige po. Asa tayo? Doon na tayo sa E, no? So sa E, galing kay B. Doon natin connect from B. Okay, so from B, connect ka lang sa activity. Okay, letter E, 6 days. Then, doon tayo kay F. Si F daw ay manggagaling sa dalawa. Tama po? Kay B and C. So dalawa yung i-connect mo kay F. Okay? Si B at saka to si C. Okay? So mag-connect tayo, dalawa. Okay? So ito po yung ating F. That is 7 days. Okay? B, C, papunta doon, 7 days po. Ito yung F. Ako ha? Okay? So magmula naman dito kay G, manggagaling kay D. Nasaan si D natin? Ito si D. Okay? So maglalagay po tayo ngayon dyan. Mula sa D papunta or sa E. Ito po. Okay? So si G nanggaling dito sa D. So ito yan G, nanggaling kay D. Si H natin, manggagaling saan? Sa C. Ito po yung C. Okay? So medyo sa baba natin ilagay yung sa activity. So dito ko ilagay, si H nanggaling kay C. Okay? Etong si I, sa tatlo manggagaling. Sa E, F, and G. Nasaan po yun? Eto si E, eto si F, eto si... Nasaan si G? Eto. So, sa tatlo po na to, no? So, doon natin i-connect. Okay? Saan yan? Eto. Okay, magtitignan po natin si G, si G, si E at saka si F, ang common nila ay nasaan? Nandito. Okay? Pag natapos yung tatlo na to, dun pa lang natin pwede simulan to. Nakuha to? Okay? So pag natapos yung activity na to, dun ko pa lang pwede simulan yung I. Okay? Ang I po natin will be 12 days. Activity I. Sino ba tayo? Kay J. Okay? Si J po ay manggagaling sa 4 na activities. Kailangan matapos muna to bago mo masimulan yan. Okay? Asan yung E? Nandito. So, pag tapos na to, pag pwede ko na itong simulan. Okay? So, si E, asan si F? Ito si F. Tapos si G, nasa taas. Tapos si H ay nasa baba. Okay? So, paano po yung nakikita nyo na ilalagay natin dito? Si G, si E, tapos si F. Dito yung point na common, no? Pag tapos na yan, dapat susunod to. Okay? Tapos si H naman. Ako So, kailangan i-connect na natin to. So, dito ko ilagay. Tapos itong si G, si E, tsaka si F. Pag nandito yung isang activity. Yan po yung kay I pa lang, no? Ito po yung sa isa. Okay? Ang intersection ng tatlo na to, si G, E, and F ay ito. Tama po. Okay? So, mula dyan hanggang dito, magkoconnect ako ng isang line. Okay? Kasi dapat tapos yung tatlo na to at saka yung isa na to. Okay? So dito yung isang point natin. Nako So yun po ang total natin doon will be 11 days. Okay? So mula pag natapos mo ngayon to, yung point na yan, pag tapos na yung lahat na to, pwede ka na mag 11 days yung project na yan. Okay? So that one is Sir J, 11 days. Okay, last one, yung completion natin na project, okay, na activity, at yung magpo-complete yung activity K. Nanggaling lang sa isa, doon po sa activity na si JI. Okay? So, yun yung ending natin. So, this is the start and this one is the finish of the project. Okay? Na-visualize na po ito. Okay, pagka hindi natin matodrawing ng tama yan, hindi natin makukuha ng tama po yung question. Okay? Kasi po, ang unang question sa atin is the cost of the project. Okay? Ito madali pa, kahit hindi mo pa i-drawing yan, okay lang, pag-cost lang ng project. Okay? Dalawa yung cost. Ito, at saka yan. Alin ang kukuhanin natin? Kung ganyan ang question. Normal. Okay? Kasi hindi pa naman tayo nag-accelerate. Okay? So, the computer letter A, that should be simply the cost at normal condition. Okay? Kailangan matapos mo lahat yan, mula dito hanggang dyan. Just add. Pag in-add po, ano ang lalabas? Okay, 92,700. That should be the cost of the project. Okay? Then letter B, the cost of the project when accelerated to minimum duration. Alam mo natin ito sa solve. Cost ng project kapag in-accelerate to sa minimum na duration lang. Ano po ibig sabihin kaya natin? I-accelerate na natin. Okay? Pero minimum na duration. So, ibig sabihin lang doon, hindi lahat ng activities i-accelerate natin.
Okay? Sino lang yung accelerate natin? Critical activities lang. Tama po? So pag ganyan yung question, i-accelerate lang natin are the critical activities. Then ang mga hindi critical, huwag mong i-accelerate. Gagastos ka lang doon, di naman yung critical. Okay? So accelerate lang po natin lahat ng critical. Then i-add natin ngayon, sino po? Kung critical ang kinuha ko sa acceleration, then dito po, yung matitira na activities are non-critical. Okay? So anong gagawin natin? Kukompletuhin pa rin. Dapat lahat pa rin na activities na to madadaanan nyo. Tama po? So given po sa inyo ay critical path. Okay? Yan po, hindi madedelay ang project pag isa dyan na-delay. So ibig sabihin, dyan lang accelerate natin. Si A, accelerate ko. Kukunin ko tong cost na to. Okay? Sino pa? Si B. Tapos si D. Tama po? Eto. Patingnan lang pag nandito na ako, no? Si G nandito. Okay? 15,000. Si I, 3,800. Then si K ay nandito. Tama po, no? A, B, D, G, I, K. Yan lang accelerate natin. Okay? Kasi yan lang po yung critical. Tama? Then, kailangan lahat ng project gawin pa rin natin. Eto, di yan critical. Huwag mo na i-accelerate to. Tama po? So, ibig sabihin, ang cost na kukuhanin natin, nasa normal cost. Okay? Then dito, lahat ng matitira dyan, normal lang. Okay? Eto, 4,000 normal cost, saka ito. Tama po. Okay? So, i-add mo ngayon ito. Lahat po na yan po ito. Summation ng accelerated cost sa critical path only. Okay? Pag in-add po ito, pa-check na lang. Tama po? Ito plus ito na yan. Okay? So 104,500. Okay? So useless kasi kung i-accelerate mo yung alin? Non-critical. Okay? Kasi minimum duration lang naman. Nakuha po ito? So kahit pag natin yung drawing, no? Sa letter A and letter B, nag-Jollibee lang tayo dito, no? Bida-bida lang tayo. Okay, so dito tayo sa letter C. Baka kailangan sa letter C. Check natin. Okay, so sa letter C, dito muna ako sa D, bago ko mag-proceed sa C. Kasi para ma-solve natin yung letter C ko, kung nasa inyo na yung handout, kailangan natin yung letter D. Okay, dito muna ako. The activity that is cost-effective to accelerate. Anong activity ang cost-effective na i-accelerate natin? Okay? Kasi ang i-accelerate lang natin nandito. So sa choices, yan lang dapat yung choices. Okay? Alin activity dyan? Yung effective na i-accelerate natin. Pag effective, anong ibig sabihin? Cost-effective eh. Mamura. Tama? Pag in-accelerate natin, sino yung mura? Eh, i-compare natin ito. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung i-compare natin, dapat may common sila. So, ang kukuhanin natin dito is yung cost niya per day accelerated. Okay? So, paano natin masasolve yung cost per day accelerated? Yun po din yung tinatawag natin na cost of crushing, no? Yung COC. Di po yan cost of plants, no? This is the cost of crushing. Okay? Yan po yung cost natin per day na nag-accelerate tayo. Okay? So, para masolve po yun, eto ang gagawin lang natin. Halimbawa, kay activity A. Okay? Kuhanin mo yung accelerated cost, tapos bawasan natin ito. No? So, yun yung cost na dinadagdag natin. Tama po? Yun yung delta cost lang. Okay? Tapos, i-divide lang natin ilan yung number of days na na-accelerate siya. Okay? Naiintindihan po ito. Okay? Logic lang ito. Hindi natin madederive. Logic lang siya. Okay? Kasi ito, ang logic lang dyan, sa cost of crushing, yan po yung cost per day na in-accelerate natin yung activity. Okay? Sige po, accelerated cost is 6,500 kasi ito, kay activity A. Sige po, paki-minus na lang ako. So, for COC ni A, lagyan natin ng sample na computation, 6,500, sinang minus nyo? 6,000 po, no? Ito, minus this one. Okay? Tapos anong dinivide nyo? 1. Bakit po 1? 8 minus 7. Okay? Yun, ito yung day na na-accelerate siya. Okay? So, pag sinod po natin yan, ang lalabas will be 500. Okay? Pag sinod nyo po ito. Then, susundin mo lang ulit, lahat po ng critical lang ang isosolve nyo, kasi yun lang po ang i-accelerate.
Ilan po ito yung COC ng B? 1.5. This one is 1.5. COC ng D. Asan yung D? Ito. Minus, tapos divide ng 1. Ilan po? 1.5. Okay? Then dito, ilan po ito? 15,000 minus 10,000. Divide, ilan yung di-divide na? 12 minus 9, 3. Okay? So, masasolve natin doon for activity GI. Ito. Tama po. Press tayo. Okay, last one. KI, 350. Then KKI, 400. Okay? Minus, divide lang po yung ginawa natin ha. Sino po ngayon ang cost effective? I. Si I. Okay? Yung lowest po dyan, that should be the cost effective. Pinakamura. Okay? Ibig sabihin lang yan, ito po yung cost natin, kanyari kay I. Ito po yung cost lang natin kada isang day na ina-accelerate natin siya. Okay? Ito na yung gastos natin. 350 lang. Okay? So yun po ibig sabihin niya. So pag in-accelerate pala natin ito, mahal, no? Sino yung hindi effective dito? Ito. Ang mahal, kada mag-accelerate tayo isang araw, hindi yung gagastusin natin. Okay, 1.6. Okay, so ito po letter C. Given a substantial budget higher than the total normal cost, find the estimated additional expense if the project is to be completed 4 days ahead of schedule. Paano po ito? Ito madali na yung solution dyan. Pag nakita nyo po, okay, nakakalito na yung problem. Given a substantial budget higher than the total normal cost, okay, find the estimated additional expense lang if the project is to be completed 4 days and ahead of schedule. Okay? So, binigyan ka daw ng project na mas mataas pag inad natin ito. Okay? Yun yung budget natin. Ngayon, kung i-accelerate ko lang ng 4 days, so ibig sabihin yung lalagpas ng budget ko sa normal, no? Yun yung pwede po natin idagdag. Okay? Kumbaga, ang hinahanap lang sa question, ilan po yung idadagdag natin sa normal cost? Kung mag-accelerate ako ng 4 days. Ilan po? Ilan nga, kapag nag-accelerate tayo kanina, per day, ilan daw? Magkano? 350. Tama? So, 350, kung i-accelerate ko ng 4 days, ano gagawin ko lang? Times 4. Yun po yung answer. Okay? So, to compute this one, 350 times 4. Okay? This one is the additional cost to accelerate the project. Tama po, no? So, pag inad mo to, tapos sama mo to, 1/4 lang, no? Bago naman, bigyan na lang natin to ng 1/4. Okay? So, ayan po. Kaya naman theoretical lang. Okay? Normally, pag project po ay mga millions. Okay? Okay na? So, yun lang po yung ating sa project scheduling. Dito tayo sa estimate. Okay? So, ito, pag estimate naman, logic lang yan. Okay? Kapag estimate po. Multiply, ganyan ang solution. Okay? Pag estimate po. Kasi po, letter A is to estimate or to get the cost of the labor and equipment per kilogram. Okay? So, given daw po ang project is estimated that 150 kg of steel can be installed in 1 hour. Okay? Using the following equipment and labors. Okay? So, kada isang bartender, eto po, hindi po yan yung ano, no? Eto po yung sa bar, hindi yan yung naghahagis ng bote, no? Sa bar. So, 50 per hour daw. Bar cutter, nagpuputol ng bar. Okay, 80 per hour. Foreman, 50 per hour. Sabi per hour nila, no? 8 na skilled workers. Kada oras nila. Okay? Per worker din. Hindi yan total. Okay? Ito po per worker lang din. Pag unskilled. So, reinforcing steel cost, 15 kilograms. For every one, ito po naputol lang. 1 million lang. For every 1 kilogram of reinforcing steel, 0.02 kilogram of tire wear is required. For 1 kilogram of tire wear costs 26 pesos. Okay? The value added tax is 10% of the material cost. The profit, contingency, and miscellaneous cost is 40% ng labor at material cost. Okay? Ito yung letter A. Just find the cost of labor and equipment. Okay? Punta ka lang sa labor and equipment.
Ito yung binanggit na equipment and labor, no? Nasaan po ngayon yan? Yung 5 lang na to. Okay? Those are the equipment and labor. Kukunin mo na yung cost nito per kilogram. Okay? So, kanin ko muna po. Kada isa muna. Kay bartender muna tayo. Sa isang bartender, 50 per hour siya. Isa lang po yan. In 1 hour lang tayo gagawa. Okay? So, multiply this one by 1 hour. Ilan po bang bartender? Isa. Then multiply again by 1. So, this one is also 50. Okay? So, sa bar cutter, 80 per hour. Ilang oras tayo gagawa? Isa lang. So, ito ay 80. Okay, total. Sa foreman, 50 per hour. Isang oras lang siya gagawa. So, 50 pesos lang. Okay? Tapos isang foreman lang kasi. Dito po ngayon, 40 per hour. By skill, okay? Per hour, 1 hour lang. Kaso ilan po yung gagamitin natin na workers? 8 sa skill. Okay? So, this one is 320. Kay unskilled naman, 35. Multiply by 1 hour. Ilang unskilled workers? 8. Okay? So, ang total cost for unskilled na workers is 280. Okay? So, ito po ngayon ay total cost. Pero, hindi naka per kilogram. Tama? Ang gusto natin is cost per kilogram. That is the total cost. Pag in-add natin ito lahat, ito po yung lalabas, 780. Okay? Unit analysis na lang tayo. Ito yung cost pero gusto ko per kilogram. Anong di-divide natin dito? Yung 150 kilogram ng steel. Okay? So, 780 total divide by kilogram. Total din. Okay? So, ito yung po yung cost natin per kilogram. 5.2 pesos per kilogram lang. Okay? So, parang in-average lang natin. Kasi pa, picture mo na. Okay, so letter B, the cost of materials per kilogram. Okay? Ano pinagkaiba po ng letter A sa letter B na question? Kanina po, equipment and labor. Tama? So, ito po ay hindi materials, so dapat materials naman. Okay, parehas ang gagawin mo lang. Just get the total cost of the material, then divide it per kilogram. Okay? Kaso yung given na ata sa atin sa material per kilogram. Tama? The material cost of the reinforcing steel is 15 per kilogram. Okay? Ganun daw po yung magagastos natin sa steel per kilogram. Pero, kapag gagamit or kukuha tayo ng 1 kilogram ng steel, kailangan daw po natin ng 0.02 kilogram of tire wire. Okay? Para po sa 1 kilogram na steel. Kada tire wire daw natin ng 1 kilogram daw po niya is equivalent to 26 pesos. Okay? So, hanggang doon lang, hindi natin ito kailangan. Sige po, paano natin masasolve yan? Yung isang meron na dyan is the reinforcing steel, no? Material cost na to per kilogram. Okay? Ano na lang yung isang material na gagamitin? Tire wire. Okay? Yun na lang kailangan po natin. Ang given sa tire wire ay ito yung pesos, no? Ito yung cost niya, 26 pesos per 1 kilogram. Okay? So, 1 kilogram, ilan po bang gagamitin natin? Dapat, parehas po yung ating denominator. Ang denominator po dito is reinforcing steel. Tama po? Sige, lagyan natin, no? 26 pesos per 1 kilogram of tire wire. Tama po? 1 kilogram ng tire wire, pero sa 1 kilogram ng tire wire, ilan po yung ginagamit po natin? Ilan po? 0. Baliktad to, no? 26 pesos per 1 kilogram. 1 kilogram of tire wire. Tama, no? Pero kailangan natin ng 0.02. Okay? 0.02 kilogram per ilan daw po? Per 1 kilo ng reinforcing
na steel. Tama po? Kasi dapat yung denominator nila is similar. Tama? Kasi yung denominator po nito per kilogram niya dito sa steel. Okay? So ang denominator dapat nito per kilogram also of steel. Tama po? Okay? So yung tire wire na yan at saka yung tire wire po na to cancel out. Okay? Yung kilogram ng tire wire. So ilan po yung masasolve natin dito? This one is 26 times 0.02 lang, no? So ilagay ko na lang po. Okay, that is 0.52. Okay, pinakita ko lang po para mag-gets nyo. Okay, so 0.52 per kilogram na yan. So just add, that will be the total. Okay? Tama po, ito is already in per kilogram ng steel. So yan yung answer natin. That is 15.52. Okay? Pesos per kilogram. So parang ang logic na lang na ginawa dyan, 26 pesos to, pero ang gagamitin lang kasi natin, 0.02 no, na per kilogram ng steel. Okay, kasi po ito ay naka per kilogram ng steel. So dito ko na po ilagay yung sa last question, sa C, the unit cost of the project per kilogram. Okay? Nakakuha na tayo ng mga cost, no? Ano yung unang cost po natin? Cost sa equipment and labor. Yung isa cost sa materials. Ano pang cost yung ilalagay? Eto, cost sa value added tax and also the cost for this one, no? Miscellaneous profit and contingency. Okay? Kasi po, eto daw ay 10% ng material cost. Kuhanin lang natin material cost. Ano pa yung material cost natin? 15.52. Okay? Then multiply natin ng 10%. So multiply by 0.1. Okay? So this one will be the cost na idadagdag. Okay? What cost po ito? 1.552. Then isa na lang po ito, yung sa 40%. Ito daw po is equivalent sa 40% ng labor and material. Okay? Doon tayo focus labor and material. So i-exclude natin ito. Tama po? Okay? So tatanggalin natin itong sa equipment. Labor and material lang. Okay? Dito muna ako sa labor. Ang gawin mo lang pagsamasamahin mo total cost ng labor. Okay? So ang total cost po ng labor, sino ba dito ang labor lang? Foreman hanggang dito. Tama? Those are the labors. So yan na po yung i-add natin. So 50 per hour, tapos 40 per hour, pero 1 hour, multiply by 1, tapos ilan? 8. Pag sinolve natin yun, 40 times 8, ilan po yan? 320. Okay? 40 times 8 lang po ito. Tapos 35 times 8, ilan po yun? 280. This one is 280. Okay? Ito po yung total cost, pero ano nga ang gusto? Per kilogram. Ano ulit ang di-divide natin? 150. Okay? So, cost divide by 150 kilogram. Okay? So, yan pa lang po yung galing sa labor. Then, inagdag natin yung sa material. Ito is already in kilogram, per kilogram, 15.52. Kaya, inad ko na lang po. Okay? Cost ng labor per kilogram, cost po ng material per kilogram. Okay? Then, multiply natin ng ilan? 40%. So, just multiply by 0.4 po. Okay? So, ito po yung cost per kilogram sa mga ating miscellaneous. That is 7.941. Okay? So, ang gagawin na lang natin to compute the total. Ano ang total po natin? Plus na lang natin lahat, no? So, ipagsama-sama po natin, ito, yung dalawa, add mo yan, then dagdag yung cost ng cost ng VAT, tapos yung cost ng miscellaneous. Okay? Ilan po lalabas dito? This one is 5.2 plus 15 plus 1.5. This one is 30.2. Okay? Per kilogram. Kasi picture muna nito. Bibigay ko pa kayo ng power ng solution? Okay. Ay, mamayanis ko na lang ulit ibibigay lang.
Question po dito, situation 3. Okay, so estimate po yan, no? So, punta tayo sa concrete mix natin. Okay, sa mixture design nyo po. Ito yung lumalabas po sa exam ng concrete mix na yan. Okay, so concept muna, concrete mix design involves a process of preparation in which a mix of ingredients creates the required strength and durability of the concrete structure. Okay? So, ang ginagamit po natin for the concrete mix design will be your ACI. Okay, pag concrete, kapag sa steel tayo, that should be your AISC or the American Institute of Steel Construction. Okay, pag concrete yan, that should be ACI. Okay, so dito po ay subdivided daw ang ating procedure sa design mix natin into 8 basic steps. Pinukuha ang choice of slab. Number 2 is the maximum aggregate size. Okay, kasi kapag nagmi-mix tayo, para hindi masyadong madami yung voids, then you have to get the maximum na aggregate size lang. Okay? Then mixing water and air content selection, water cement ratio, cement content, coarse aggregate, okay, alam na natin yan, and the fine aggregates. Okay? Pag sinama natin lahat to, cement, coarse aggregate, fine, and water, tsaka air, ang mabubuo natin ay concrete. Okay? So those are the components lang po. Eto. Okay, so minsan lang naglalagay tayo nito ng adjustment for aggregate moisture. Okay, so sige po, doon tayo sa question. Sa concrete mix design natin. Situation number 4. It is required to produce a 25 cubic meter of concrete. Ito daw po ang ratio ng ating mix, no? 1:2.5:5 mix with the following data. Assume 1 bag of cement is equivalent to 0.028 cubic meter. Use 26 liters of water per bag of cement. Okay? Determine the following daw po. Given are those, parehas po ng binigay ata last exam. Ang binigay daw sa kanila ay unit weights. Okay? Then ganyan po yung question sa kanila. Okay? Specific gravity daw, yung mga binigay na yan. 3.1, 2.65, and 2.5. Okay? So question letter A is to determine the bags of, or number of bags of cement. Okay? Ilang semento yung kailangan natin para makaproduce ka ng 25 cubic meter. Okay? Kasi pa, paano natin na masasolve? Kaya yung letter A. Letter B, quantity of sand. Then letter C is the quantity of gravel na required. Okay? The last one is the quantity of water in liters. Okay? Kasi pa, doon muna ako sa letter A. Okay? So, ang gagawin lang natin dyan, tabulate natin para makita nyo, no? So, ang kailangan natin dyan, ma-solve is the volume per bag of cement. Okay? Kasi may given naman tayo, in 1 bag of cement, we have this volume. Okay? So, yan po, lagyan mo ng volume, no? Per bag lang yung kukumpitin natin. Bakit per bag muna? Para ang gagawin na lang natin mamaya, pag na-solve mo yung volume per bag na total, di-divide lang natin dito. 25, divide mo yung volume per bag, makukuha mo yung total number of bags. Okay? Siba, kukuhanin muna natin per bag lang, ha. So, dito muna tayo kay cement. Loose volume, pag bilanggit na loose volume kasama ang voids. Okay? Kasi ang concrete with voids yan. Okay? So, in 1 bag of cement, we have this volume, 0.028. Lagay ko na. Okay? Sa sand natin, masasolve na ba natin yung sa sand po? Okay? Ang sa sand natin, given is the ratio. Tama? 1:2.5:5. Which one is for cement? Which one is for sa sand? Which one is for the aggregates? Etong si 1, para saan to? Cement. Etong si 2.5, sa sand. Okay? Eto, gravel or sa coarse aggregates. Okay? So, kung kada isa nito, 2.5 yung para sa sand. Tama po? And then multiply natin ng 2.5 lang. Okay? So, ito yung magiging loose volume na natin per bag rin. Nakuha? Okay? Sa gravel, ito 5. And then multiply mo ng 5 yun, yung sa cement. Okay? So, 0.028, just multiply by 5 kasi yun po ang ratio natin. So, this one is 0.14. Okay?
Yung sa water, ano po ang sa water natin? We have 26 liters of water. We can convert your liters to cubic meter. Tama po? Ano ang conversion in 1 liter or in 1 cubic meter? We have, ilan po? In 1 cubic meter na lang, we have 1,000 liters. Okay? Take note lang, in 1 cubic meter, we have 1,000 liters. Okay? So, ito po ay naka-cubic meter na rin. Lahat po yan ay per bag. Okay? Kasi ito po ay per bag ng semento. Okay? Kasi po, meron tayong tinatawag din na absolute volume, no? Pag absolute volume naman, yan po yung volume na excluded ang voids. Okay? Pag loose, kasama yung voids. Then yung weight, pwede natin masolve. Dito muna tayo sa weight. Okay? Pag sinolve natin ang weight, pwede tayong bumalik sa gamma. Kasi given po sa inyo ay the density, no? Or yung etong unit weight. Kapag ito po ay equate ko sa weight, ang gamma is just equated to weight divided by volume. Tama po? So, para ma-solve natin itong weight, so to compute the weight, just multiply your gamma by the volume. Okay? May volume pa tayo? Meron po. Okay? May gamma pa tayo ng different materials? Meron din po. Okay? So, multiply mo lang, so masasolve mo yung weight yan. Okay? Kasi ba, multiply tayo. So, gamma, ito po yung gamma ng cement, given po yan sa problem, 1506, multiply the volume per bag. Okay? So, ito po yung weight natin sa semento per bag. Okay? Then, ito pa, gamma ng sand, this is the gamma of the sand, given po yan sa problem, multiply volume. Okay? 0.07. Then, sa gravel, ang gravel, gamma po, no? Ito, yung sa gravel, no? 1525 multiply volume, gamma times volume. Okay? So, ito po ay 213.5. Last one po sa ating water. Ang gamma ng water hindi given. Okay? Kaso pwede mo naman nang masolve yun kahit hindi given. That alam natin. Ilan po? 9.81. Kaso anong unit po nito? Naka-row po yan, no? Hindi naka-gamma. Tama ba? Naka-kilogram per cubic meter. Tama po ang given sa atin. Kung kilogram per cubic meter, then anong gagamitin natin? Raw ng water. Tama po? So, raw dapat yung kuhanin natin. So, this one should be 1,000. Tama po? Okay? Ang 9.81 kasi is naka-kilonewton. No? Pero pag binultiply mo yung 1,000 ng 9.81, yun yung lalabas. Okay? So, ito po, raw ng water, multiply volume. Okay? So, ito yung makukuha natin. Lahat po yan ay naka-kilogram per bag. Okay? So, ang weight natin, take note, is in kilogram per bag. Okay? Ito po ay naka-cubic meter per bag. Okay? Sige po. Paano natin ito masasolve? Okay? So, yung sa absolute, pag sinolve naman natin yan, ito naman, parehas lang. Okay? Kaso dito po, may tinatawag tayo ng gamma bulk, may tinatawag tayo ng gamma absolute. Okay? So, para masolve naman natin yung volume, absolute, ito naman po yung gagawin natin, no? May weight na tayo, ang weight po ang hindi nagbabago. Okay? So, yung mga weight na yan are constant. Pwede mong gamitin. Okay? Ang babaguhin lang natin this time will be the gamma of the absolute. Okay? Kasi kapag binigyan ka po ng specific gravity, ang specific gravity po ay for solids. Tama po. Kung solids yan, hindi included dyan ang voids. Okay? So, to compute the gamma, yung pong gamma ng ating absolute, ano po pag ginamit yung specific gravity? Sg multiply by gamma po ng water. Tama po? Pero hindi na lang gamma yung gagamitin ko. Ano na lang po gamitin natin? Raw ng water. Okay? Para po ito ay naka-density lang tayo. Okay? Sige po. Palitan lang natin. So, yung weight, ang gagawin mo lang, kung kukumpute mo yung absolute volume nito, paano yung weight niya? Eto. Tapos divide mo nung absolute. Okay? Nung unit weight. Sige po. Weight na ito. Weight, input, tapos divide by Sg, multiply by raw. Ayun po yun, no? Yung ating raw na absolute. Sg, multiply by raw po ng water. Nakuha po ito. Okay? So, ang volume po natin absolute, this one is 0.014. Okay? Sa sand, parehas na pattern lang to. Weight, eto, 117.6. Ano ang di-divide? Specific gravity multiplied by raw ng water.
Nakuha po yan. Okay? So ito po ay 0.044. Sa gravel, anong gagawin ko dito? Para ma-solve natin to, yung volume na absolute. Weight, eto no, 213.5 divide by SG, given po to sa problem no, plus times 1,000 ulit. Okay? So ito po ang ating absolute for gravel. Dito po sa ating water, ang water po hindi yan nagkaka-voids. Tama? So kung hindi nagkaka-voids ang water, same po ang ating magiging volume. Okay? So this one is also 0.026. Parehas ang absolute yan, tsaka dus. Ako po? Paano na natin masasolve to? Ang pwede natin gawin dito, isum up natin yung absolute volume. Okay? Pag in-add po natin to, 0.014. Bilugan natin. Eto, sum natin to, add mo yan, add mo to, then add this one. Okay? So ito po yung lalabas na total. Okay? 0.619. Tama po ito ay per kilogram pa rin. Cubic meter per kilogram. Okay? So ito daw yung total na kilogram na volume per kilogram. Okay? So ang gagawin natin to solve the number of bags, ang kinokompleto natin, ilan po bang semento? 25. Okay? So unit analysis tayo, no? So ito po naka cubic meter per kilogram. Okay? So ang gusto po natin ngayon, number of bags. So ang gagawin mo lang dito, si 25 po, anong di-divide natin dito? Si 0.169. Okay? Pag di-divide natin to, naka-meter cube, kasi ito naka-meter cube per kilogram. Ano pang lalabas dito ngayon? Cancel to, no? Then the number of bags dito is 147.929 bags po ngayon. Okay? Kasi ito pong naka-kilogram per bag. Okay? So ito pala per bag na, sorry. Okay, correct? That should be per bag. Okay? So ito po ay hindi per kilogram. Bakit hindi loose volume na? Wait lang po. Ano po yan? Sorry? Bakit hindi loose volume? Sa loose volume. Okay? Kasi kapag dito po ang hinahanap pa lang po natin para sa semento. Okay? So dapat ang i-consider lang po natin yung wala pong voids. Okay? Kasi hindi naman po natin sesementohan ang voids. Tama po? Nakuha yan. Okay? Ang voids, mangyayari na yan pag pinag-combine na natin lahat. Automatic na magkakaroon ng voids. Tama? Ang gagawin natin, wala mo ng voids. Tama? Ang i-analyze lang natin is only absolute. Bakit po absolute? Kasi pagka tayo ay nag-estimate kung ilan po yung number of bags natin, ine-exclude natin i-estimate ang voids. Tama po? Okay? So, pag umorder ako kung ilan po yung number of bags, dapat nandito lang tayo. Ilang materials ang kailangan para mabuo natin yung semento na ito. Okay? So, ito po, yung 25 cubic meter na yan, no voids po yan. Pagka binibigay po sa inyo. Okay? Doon po in-action natin yan. No voids. Naka po. Okay? Kasi ba, picture po muna nito. Yung sa number of bags. Ay, parang may kasunod pa naman ata ito. Okay? Dito na lang natin. Okay? So, ito po ay 148 bags. Ngayon, ang gagawin natin, kapag kinumpleto natin ito lahat, kapag gagawa na tayo ng 25 cubic meter na semento, let's say, magbubuhos ka ng roadway, no? Na ito po ang volume natin. Ilan naman pong cement ang kailangan? Ito, 148. Tabulate natin. Okay? So, dito po ay, balik mo lang. Ayan, okay. Dito po ay bags 148. Pwede nyo pong gamitin yan, depende lang sa choices natin. No? So yung 148 or this one, parehas lang naman. So ito po ay loose ang masasolve natin kasi ang gagamitin ko na volume po ay yung nasa loose. Okay? So ito po yung ating volume per bag. Okay? So multiply mo ng total bag, then masasolve natin yung loose volume dyan. Ito po yung bags, no? Tapos ito po is cubic meter per bag. So pag minultiply ko yan, ang masasolve natin ay total. Okay? Pero naka-loose po yan ha, si 10.355. Okay? Tapos ito po, parehas lang yung pattern. Yung volume na to, multiply mo ng total na bags. Okay?
volume times yung bag. So ito po ay 20.7. Okay, so wag ko na lang ilagyan. Then sa water po natin, 0.026, tapos multiply mo ulit ng bag. So ito po ay 3,846. Take note, volume po yan, no? Na naka-cubic meter po tayo. Okay? So nakita nyo po, no? Pag in-add natin to lahat, ayan, pag sinum up natin to, hindi mangyayari 25. Tama? Yun yung use ng absolute. Okay? Kaya sinod natin. Kasi kusa pong lalabas ang voids. Okay? So ibig sabihin ilang voids pag tinignan natin to. Okay? So ganun po kadami yung voids natin. Pag kinuha mo yung sa voids, yung volume pa nito sa semento, so medyo madami yung voids talaga natin. Okay? Eh ang mixture natin, walang voids yun. Okay? Kaya ang bags po natin, low voids naman. Napicture na ba yung question? So dito kasi ay nakalagay na lang, no? Asan po yung handout? Pwede po makita yung handout. Tapos, sa construction. Yung sa letter A, ang question po doon ay sa construction. Ang question po will be the number of bags. So ito po yun, no? Then letter B is the quantity of sand. Ito po yung sa ating sand, no? 10.355. Okay? Bakit po naka-loose yung sa sand natin? Yun po yung question naman. Bakit po naka-loose ang sand? Pagka binungkal po natin yung sand, ano po nangyayari? May voids. Tama po? Pagka kumuha ka ng sand, hinukay natin, tama po, may voids. Okay? Kaya po ang sagot natin yung may voids. Tama ha? Okay? So ito naman yung sa gravel naman natin, may voids din dapat. Quantity of gravel required. Okay? Then sa water po ay ito. Quantity of water in, I think this one should be in volume, no? Not in liters. Okay? Tama po na naka-volume to. Kasi 20, hindi, naka-liters nga po ito. Tama. Kasi ito hindi naka-divide ng 1,000. Okay, so ito yung naka-liters. Question ka sa atin, naka-liters dapat. Tapos ito po yung sa gravel at sa sand. Okay, question po muna dito. Bago ko mag-proceed sa last question. Sa situation 5. Pag basta ganito lang yan. Pag semento yung sasolve nyo, sa absolute ka titingin. Okay? Pag number of bags. Kapag sand, gravel, at water, yan po kasi yung main voids. Okay? Pag in-order mo yan, commercially, etong sand, may voids talaga yan. Okay? Kasi pag in-order mo yan sa truck, bubungkalin nila, di ba? So may voids yan. Yun dapat yung volume na orderin mo. Okay? Pati po sa grava at saka sa water. Okay? So ito naman walang problema kasi similar ang loose at saka absolute. Okay? So ito po ang no voids yung sa ating semento. Okay? Compact kasi ang ating cement. Kaya normally walang voids po yan. Nakita mo sobrang bigat ng semento, no? Na in-order, no? Compact na compact. Okay? So situation number 5 po tayo. Last situation po ito, no? Bago po kayo mag-lunch break. So back na tayo sa 11, no? Hanggang 11 po kayo, no? Tama. Tapos may hapon pa tayo. Tama. Surveying po yung sa hapon, no? Survey 1 and 2. Dalawang set po na survey. Required ba ang attendance nyo? Hindi po. Kasi hindi po nag-attendance, no? Hindi ko naman alam. Required po sa inyo. Tapos di ko naman po kayo kilala. Okay? Sige po, dito tayo sa situation number 5. Dito po, ang given naman is the water cement ratio. So, ang pinagkaiba po ng dalawa, no? Ito po yung given. Okay, so slab, may given, water cement ratio, SG ng semento, aggregates, fine, saka po sa water. Tapos yung entrapped air daw natin is 1%. Okay? Then yung gamma ng concrete, naka-kilonewton na, 23.6. Dapat po tandaan ito, no? Minsan, ang kadalasan po, 24, no? Ang gamma po ng inyong concrete. Okay? 24. Kasi pa, magsimula tayo sa i-tabulate ko po ito. Sa weight muna. Okay? Ano na po ang merong given na weight dito? Wait lang po nung parang malulobot na ako. Sino pong may given ng weight? Ito pong si water. Okay? Paano po natin na-solve yung sa weight ng water? Ano pong given dyan? Naka-kilogram per cubic meter. Tama po kanina nag-analyze tayo per cubic meter din. Okay? Para pag binago yung question, mumultiply mo lang ng ilang volume. Okay? Sige po, ito po per cubic meter, no? 1.766.
Wait lang po. Search tayo. Okay. So ito po yung weight na 180. Multiply nyo lang po ito ng 9.81. So 180 times 9.81. So per cubic meter, tas divide mo ng 1,000. Okay? Dito ka na lang ilagay. So to get the weight of the water, this is simply 180 kilogram per cubic meter, no? Just multiply by 9.81 gravity. Okay? Ang lalabas po dyan ay naka-newton. Tama? So kailangan may convert to kilonewton. In 1 kilonewton, we have 1,000 newton. Okay? So ito po yan. Doon nang galing to. 1.766. Okay? Then, pwede pa natin ma-solve. Basta i-tabulate mo lang lahat. Okay? Ito pong sa air is 1%. So, divide by 100. Ito po ang ating magiging volume. Loose volume. Ang loose volume ng air is similar with the absolute. Okay? So, 0.01. Percentage kasi no, ng total volume. So, kapag binultiply mo ito ng 1, yan din po yun. Okay? Per volume lang tayo. Then, pwede pa natin ito ma-solve yung weight. Pag tinimbang natin ang air, ilan ang weight? Wala. No? 0 po. Okay? So, baka may mag-ano pa na, no? Pag absolute pala, take note, ang absolute volume, nag-analyze tayo ng per cubic meter. So, pag tinotal natin dapat ito lahat, since wala namang points yan, 1.0. Okay? Or per cubic meter kasi. So, ito po, pag tinotal din natin yung weight, given is the gamma for concrete, okay? So, to get the weight, dito ko na lang po ilagay, no? Gamma of concrete is just equated to weight divided by the volume. Tama? Eh, ang volume natin, per 1 cubic meter. So, multiply mo yung gamma ng 1. Okay? Same lang po. That is also 23.6. Okay? Total weight, total volume. Okay? Kompletuhin po natin. Tabulate natin. Balik ako sa question muna. What is the total solid volume of water, cement, coarse, and entrapped air? When we say solid, saan ako pupunta? Loose or absolute? Absolute. Okay? Pag solid, wala pong voids. So, dapat ang isosolve nyo na volume should be the absolute volume. Okay? Ang kulang na lang para masagot mo yan ay yung volume ng coarse aggregate. Sino pa daw? Fine, wala, no? Cement lang. Coarse aggregate. Sino pa? Eto, entrapped air. Tapos yung isa ay coarse aggregate. Ito na nga. O water. Ito po. Tama? Hindi to pinapasama yung fine aggregates. Nako ha? Sige po. Paano natin yung weight ka muna magsimula. Okay? So dito po, para makuha ang weight ng coarse aggregate, given is already the gamma, just multiply by 1. Tama? So that is also the weight. 10.1. Nako ha? So sino pa po? Kay cement at saka, ito na lang, kay cement na lang yung kulang natin. Okay? Kay cement, paano natin sasolve yung sa semento? Pwede tayo pumunta dito sa absolute. Yung sa cement pala, ibigay ko na sa inyo, may water-cement ratio. Tama? Pwede manggaling doon para masolve na po yung weight ng semento. Pero mamaya natin ilagay. Okay, solve ko muna yung volume absolute ng coarse aggregate. Ito po. Basta lagi, pag nasosolve ka ng ganyan, okay, concrete mixture tayo, walang ibang formula dyan, iikot ka lang dito. Weight over volume. Okay? So, kung isosolve mo yung volume naman, weight divide by, ano tayo? Gamma. Okay? So, dito tayo sa absolute po dapat ha. So, to compute the volume, weight divide by gamma. Okay, coarse aggregate, this is the weight, and what should be the gamma? Given is the specific gravity. Tama? Katulad po kanina, specific gravity times yung gamma ng water. Okay? So, take note po lang, SG yan, tapos ito ay gamma ng water. Yan po ang gamma ng inyong coarse aggregate. Okay? So, ito po ngayon yung volume absolute ng coarse aggregate. This one is 0.384. So, pwede ko na ilagay dito. 0.384. Okay? So, sino pa po ang kulang natin? Kompletuhin natin. Si water at saka si cement. Doon muna ako kay water. Okay? Volume ng water, again, this is simply weight divided by gamma ng water. Okay? Ang weight po ng ating water, ayun po sa inyong problem, ilan daw po?
1.766. Divide by your gamma ng water, that is 9.81. Okay? Weight divided by gamma, this one will be the volume, 0.18. Okay? So, lagay ko na po dito, tabulate ko, 0.18. Isa na lang po ang kulang. Okay? Eto, yung sa semento. Manggagaling yung weight ng semento, you have to compute this one before the volume. Okay? So, to solve the weight of the cement, given is the water-cement ratio. Okay? Pwede pong manggaling tayo doon. Kapag ni-ratio daw po natin by weight ang water at cement, this is the ratio. Given po yan sa problem niya. Okay? 0.48. So, ang sinasolve natin will be the weight of the cement. Cross-multiply. So, bababa yung 0.48. Okay? This will be our equation. Weight ng water, ito po, pakilagay lang. Weight ng water, divide mo nun, ng water-cement ratio. That will be the equivalent weight of the cement. Okay? So, ito po is 3.679. So, pag may weight ka na ngayon dyan, masasolve mo to, yung volume. Okay? So, proceed with the absolute volume. Parehas, weight over gamma. Okay? Weight po, dapat semento, 3.679. Yung gamma, dapat pang semento rin. Tama po? So, to solve the gamma of cement, specific gravity multiply by gravity. Okay? So, ito po yung makukuha natin na absolute volume. Okay? 0.119. Lagay po natin doon sa cement nyo. Okay? Pag inad natin to, dapat hindi pa siya lalagpas ng 1. Tama? Kasi ito po ay kulang pa nga ng isa. Ito na hinahanap sa atin sa question. Ano daw po yung solid volume na? Add nyo lang po ito, yung apat na yan, and that one should be your answer. Okay? Kasi po, 0.18, 38, 119, and 0.01. So yung answer should be 0.693. Okay? Total solid. Again, bakit nga po absolute ang sinolve natin? Kasi ang hinahanap sa atin ay solid. Pag solid po yan, that should be absolute. Okay? Isa na lang ating question dito, no? Last question. If the combined solid volume of cement, water, coarse aggregate, and entrapped air is 0.55, so wag mo nang gagamitin yan. Okay? So, pag inad daw po natin itong apat, ito ang ating volume. Ano daw po ngayon ang weight ng dry sand na required? Okay? Pabalik tayo ngayon. Tama po. Kasi ang hinahanap, ito, yung weight ng fine aggregates. Tama? So, to solve this one, you have to get what is the absolute volume. Okay? So, kukunin ko muna to. Absolute volume. Paano ko ito masasolve? Minus natin sa 1. Tama. Okay? So, 1, minusan mo ng total na to. Ang pag pinagsama-sama daw po lahat yan, ito. So, 1 minus 0.55, yun po yung matitirang volume para sa fine aggregates. Okay? Pag na-solve mo na yan, balik tayo sa weight. Ano po ang weight? Gamma times volume. Okay? Gamma dapat ito ng fine aggregates. So, SG times gamma ng water. Gamma ng water, 9.81. Okay? Then multiply this volume, 0.45. Then that one will be the total weight of the fine aggregates. So this one is 11.65. Okay, so question po dito. So pag solid ang hinahanap nyo, punta sa absolute. Pag magsasolve ka ng absolute, dapat specific gravity ang gagamitin mo. Okay? So, pagka may gamma lang ng bulk, dun lang po yung para sa loose. Okay? Hindi natin ito sinolve kasi wala pong given na bulk weight. Okay? Kaya hindi pa natin sinolve. Question po dito. Bago po tayo mag-lunch break. Wala po. Okay? Anong oras po kayo pinapabalik? 1.